Ang ibig sabihin ng quintessential, hindi natin siya kayang abutin. Man comes short of the glory of God, pero siya ang bumaang nag-abot sa atin. So merong nakatago pa sa pangalan na hiwagang ganun. Doon sa yung common name, pakiko, nagamit na kasi ni Joseph, marami pa iba eh. Na Jesus na Barbula dito eh. Yung common name na maraming gumagamit, yan parang ipapahayag ng Diyos. Kung saan natin? John chapter 17, verse 6. John chapter 5, verse 43. Pinot na kanina. Pero 17:6 tayo. Saka 26. 17:26 mo na. 6:26. Pero ang ganda sa Tagalog eh, ang pangalang pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me. Alam mo ibig sabihin, ang Diyos hindi niya pinakilala ng buo ang kanyang pangalan. Kasi unti-unti ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Pero pagdating doon sa suffix na kaligtasan, yung anak ang magpapakilala. Kasi gaganapin ng anak. Gaganapin ng anak. So, yung anak ang itinalaga ng Diyos na magpapakilala ng kanyang kumpletong pangalan. Pag nireject ng Hudyo ang anak, nireject nila ang Diyos. So, napakaganda ng evolution ng name. Paano natin makilala siya? Yung Lord sa Old Testament, hindi yan nagkamali. Kasi meron din sa Old Testament ng King James natin, Jehovah, ang spelling. That means to say, alam ng mga writers yung kultura ng Hudyo, kailan siya nagiging Lord, kailan siya nagiging Jehovah. Alam nila kailan yan magiging proper noun name, kailan siya magiging common noun name. So I hope, ito hindi, dumaan siya sa pagiging title. Katulad ng Elohim. Yung Elohim, maraming gumagamit, kaya ito panibago. Ito konti lang gagamit. Siya lang. Siya lang. Okay. Dito sa New Testament, yung anak ang nagpakilala. Pero kung common na ginagamit ng maraming tao, it's because of the mystery of God was manifest in the flesh. Okay, tignan na ako dito. May tanong? May tanong? Pakiyat mo nga yung the Lord at saka O Lord. Yung O Lord, nilikot ba talaga yung... Hindi nga, ganito, hindi sila conspiracy. Tandaan nyo, yung mga, ang pwede mong pagbintangan actually yung mga King James translators. Ano bakit? Sa King James, pag binabasa nila sa Masoretic, nandiyan pa rin ang tetragrammaton. Pero alam lang ng mga King James writers, hindi ko King James writers, kailan siya Lord nagamit yung Panginoon? Kasi ang tawag talaga ng Hudyo ay Kurios. Adonai. Adonai. Hindi yun pag walang galang. Hindi, yun nga ay paggalang. Parang yung tatay mo sa laman, ibig na tawagin mo sa pangalan, tatawagin mo tatay. Pero yung title yan, di ba? Oo. Pero, yung hiwaga kanon, alam nila paano gamitin yung pangalan at kailan hindi. Yung pag pinakit na mismo yung pangalan, hindi na yung parang casual na tawag. Panginoon. Oo, Eric. Tatawagin na mo, oo, Eric. Hindi ganun. So, yung evolution ng name, kaya unawain na, there was a time I am pa yung pakilala nun. Okay, so next. Meron kasi nag-exist na dalawang Lord. Mag-mic. Sabi niya, Mag-mic ka, mag-mic. kailan yung Adonai? Kailan ginagamit yung Adonai? Kailan naman ginagamit yung Tetragrammaton? Doon sa 110. Miss, lahat yan tetragrammaton. Pero doon sa tetragrammaton na lahat na yan, mayroong pagkakasulat talaga ang tinutukoy na ay proper noun. Kaya sa King James, ang mababasa mo na Jehovah. Jehovah na mababasa mo. Pero doon the rest na Meda, Lord, Lord, etc. Pag meron siyang ganyan, yan yung paggalang na title. Pero ito yung tetragrammaton pa rin nandiyan. Unawain natin saan nang galing yung tetragrammaton yan. May pinanggalingan yan. Para Isaiah chapter 40. Na doon ko napapakilala, I am Yahweh, that is my name, and my glory where I not give to another leader.
Isaiah 2, verse 6. Verse 8. Amen. When you read the word name in the Bible, isipin niyo yung mga application na to. Ayun lang. It applies to proper noun name, also applies to common noun name. Meron din mga talagang ganun. Yan, ganyan. I am the Yahweh. Lord, He. Pwede bang tawagin I am the Yahweh yan? Kaya nga pag may He, No, nakalagay doon lang yes, nagpapakilala Pero ako understood as Panginoon. Hindi Ano masama ba? sa Tagalog yung saltang yan. Okay? Yung awit I am the master. Awit So, hindi pa siya proper noun name sa pakilala sa part na to. Yung ginawa ng Magandang Balita Bible at yung New World Translation at marami pa ibang Bible, Ayan pa. murder yun. Kasi minurder nila ang isang word yan. Para lang lumabas yung talagang pangalan. The Yahweh ba yan? O the... Magiging casual ang tawag mo sa Diyos. Maliban pa si Kristo na pagdala na pangalan, hindi pa dapat casual yan. Walang galang ka sa Diyos. Yes, right. Sa anak ka pwede mag-casual na parang kaibigan mo siya, ano mo siya. Pero dito sa part na to, hindi pa pwede, kailangan mataas siya. Kailangan makilala natin yung Diyos na mataas. Bago mo, ituloy siyang casual agad. Walang galang yun. Yan eh. Okay na yun. Mali ko ang sabi The Yahweh ba yan? Pakiano sa mic kasi may Adonai. Ibig sabihin, mali po yung nagsalin dyan. Hindi nga yan. Sabi ko nga, yung King James translators, mas okay pa sila kaysa sa mga makabagong Bible ngayon. Ang makabagong Bible ngayon, sinariling interpret nila. Hindi nila naiintindihan yung kultura. Yung mga tao ngayon, hindi naiintindihan yung kultura. Nagiging casual tuloy tawag sa pangalan ng Diyos. The Jehovah. Basta yung Magandang Balita Bible, yung pangalan ng Diyos, parang ano na parang household term Kailangan meron proper daanan yung anak bago mag-household term. Kaya nga meron tayong Greek, kaya nga okay lang Greek Jesus Kasi condescension yun. Bago tayo mag-simple na yan, yan yung mga kasangladuan, tayo ay na-regenerate na. So dito yung Adonai, kung Hebrew siya. Ito po ba yung name o talaga Panginoon yan na paggalang? Ito po sa Hebrew. Pag tinignan niyo po sa panahon ng anak, tinulit-ulit mga sa Greek naman, kailan siya Kyrios, kailan di siya Panginoon. Ito Adonai sa pagkakasulat sa Hebrew. Ito hindi Adonai, yan ay tetragrammaton. Pero bakit the Lord ang pagkakasulat ng King James translators? Kasi alam nila kung paano gumamit ng lengguwahe ang Hudyo noon. Okay? So kung ang Hudyo magbasa, parang pareho lang yung dalawa. Hindi yan pareho. Okay? Kaya, sinadya yan ng King James translators ng capital L-O-R-D para alam na iba yan yung sa small O-R-D. Nakapisa. Ma-distinguish. Na-misinterpret naman ng mga saksi at ng mga Magandang Balita translators na palitan na yun, hindi na L-O-R-D, yung all caps. Ito po yung perspective naman po. Diba? Ang Israel, Asia. Ang Greek, ang Israelites po Asian gaya natin. Ito pong Greco na sinulat European. Ano po yung gamit niya na okay, Nung sinulat nila yung LXX, nung sinulat nila yung Septuagint, naggawa sila ng annotation, parehong pollution, pero naggawa sila ng annotation, sinulat pa rin nila yung Hebrew doon, Adonai. at tetragrammaton, para lang alam na magkaiba yun. Okay? ito po Gentile. Okay lang kung kasi edit sa July, kasi okay. May Yung kanina sabi ba sa pagiging Pero yung Yahweh yan. tetragrammaton video, pero hindi exactly tetragrammaton. So, paano kung naging tetragrammaton kung hindi exactly tetragrammaton? Kasi nag-start siya doon sa, we have to study Hebrew. I'm not claiming to be an expert, pero sa part na to, napatunayan na to. We have to study Hebrew, letters, language, yung verb ng Hebrew, yung hey, o iya, yung karambalitan, para kubalitaran, aya, aya, o eye. Itong, you have to study that to know, it came from a verb, bago siya naging tetragrammaton. Ito hindi pa ito tetragrammaton, pero may part nito naging tetragrammaton.
Kaya nga, yung pagpapakilala ng Diyos, pag tetragrammaton na, in-introduce na niya prefix, suffix. So, that's the progressive revelation of God's name for His children pagdating ng Christ. Hindi lang sa Tagalog nagpakilala yun. Unti-unti nga eh. Nung umpisa, syempre, binigwahing langit pa nga si Adan eh. That's another story. Tayo na. Sige, last question. Siguro po, reaction lang. Tama po yun, no? Incomplete siguro yun. SOMS, ay yung Grego, Aya Asharaya, Asharaya, okay, Pero dito po, the letter, Almighty of your fathers, this is my name forever, and this is my memorial to all generations. Okay? Sabi niya, incomplete, pero sabi ng Ama, it is complete. Forever. Memorial to all generations. Okay po yung opinion ng tao, very entitled to our opinion, pero pag sasabihin po natin ng Ama, sinagot din po yan ni Joshua sa kanyang mga usap na sa Dumeo, maling-mali kayo sa pagkaunawa ng kasulatan. Sabi na sa Dumeo, siya ay hindi Diyos ng mga patay. Ito rin ang sinugot niya, siya ay Diyos ng mga buhay. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Tingnan niyo po ginamit po nila Church of God.